This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Kayo ay nakikinig at nanonood sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Jazz. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock. At naku, excited na nga po tayo na muli na naman tayo makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo, DJ Jazz. Kung gaano kaganda ng ating episode, ganoon din po kaganda ang ating guest ngayong gabi. Pakaabangan. Oo, Mukhang nga yung mga po. nasa radyo pupunta na sila ng Facebook page Oo nga. natin. So binabati muna natin lahat na nakikinig sa ating radio station ngayon na 89.1 FM. Ganun din sa nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay hindi pa nakaka-follow, subscribe and like, paki-follow, subscribe and like na po. At kung meron din po kayong kwentang pagbabago, gusto po namin yung marinig, i-share niyo po sa amin. Kami po ay sabihan niyo po at mag-text lamang po at tumawag sa ating mga numero. Ganun din naman sa mga nais na mag-comment, magtanong o magpabate. Kayo ay tumawag or mag-text sa 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. Of course, hindi rin po papahuli ang ating mga team bahay. Si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si manang Chuper na nagdadrive sa mga oras na ito. Naku, wag na wag po ninyong ililipat ang estasyon na inyo pong pinapakinggan. Kung kayo din po ay nagluluto, naguhugas, o ano man po ang ginagawa nyo sa bahay ngayon, abay, okay lang po yan habang gumagawa ng gawaing bahay. At the same time, ay nakikinig din po kayo sa ating pong pag-uusapan ngayong gabi, DJ Jazz. Kaya naman pinabati po namin lahat ng ating mga ka-TikTok, ang aming pong mga pamilya, ay ang aking mama at papa na nanonood. Hello din po sa inyo. Baka may gusto kang batiin, DJ Jazz. Yes, yung mga masugid nating taga-subaybay, Yes. mula simula ng ating TikTok hanggang ngayon na nasa 30th episode na tayo. Ayan, hello sa inyo dyan. Regards sa inyong lahat. And by the way, kung meron po kayong, or kung nagnanais kayo na makakuha o magkaroon ng ating mga libreng aklat, kayo po ay magsabi lang po, ang title po ng ating mga aklat ay Pag-asa para sa mga panahong maligalig. 10 Commandments Twice Remove, Lagpas pa sa kaya ng imahinasyon, and Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia. Tumawag or mag-text lamang sa 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. Ayan, so DJ Jazz, ano ba ang title ng ating programa ngayong gabi? Yes, ang episode natin ay may pinamagatang Bullied but Blessed. Oo, naku, for sure marami makaka-relate, DJ Jazz, dahil marami ang nabubuli, tama ba? Oo nga, totoo Kaya yan. naman ang ating guest ay walang iba kundi si Kat Barros. Ayan, hello Kat! Hi. Hi DJ Jazz and DJ Rap. Ayan. Magandang gabi. Bati ka muna sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Ayan. Yan, binabati ko po lahat ng nakikinig ngayong gabi po. At nawa ay kapulutan po natin ang aral at mabless din po kayo sa testimony. Ayan. Batiin mo din yung family members mo or anyone dear to you. Binabati ko rin po yung mga friends ko na nakikinig at yung family members na I'm sure excited din sila. Amen. Yes, Ayan. Gusto na natin talaga makilala si Kat. So Kat, pwede mo bang i-introduce mo ng iyong sarili kung ikaw ba, anong ginagawa mo ngayon? Ilang taon ka na? Married, single, may pamilya? Ano pa? Ayan, sige. Ako si Catherine Joy Monta. Kilala ako bilang Catherine Joy Monta before, but now, since married na ako, Barros na yung apelido ko. So, Catherine Joy Barros. 29 years old and currently, ako ay nag-aaral at the same time, nag-work din sa ating institution, sa Manila Adventist College. Ano ang iyong work at pinag-aaralan?
Sa pag-aaral, kasi before ako ay registered midwife na 2 years, but now, since nabago na nga ito, kaya naging bachelor's degree, so itinutuloy ko na lang siya every Sunday. So, yung work naman is nagtuturo naman ako sa midwifery students natin sa Manila Adventist College bilang isang clinical instructor din. Bati mo ang iyong ang iyong asawa at ang iyong anak? Yung husband ko, uso rin yung radyo doon sa kanila kasi nasa Mindanao siya. So, siya ay military dentist. So, malayo siya sa amin ngayon. Pero, I hope and I pray na marinig niya to. Batiin mo, baka nakikinig Hello. ngayon. Yeah, Ayan. of course. Hi. Ang pangalan ng iyong baby? Ang pangalan ng anak ko ay si Promise Joy Baros. Joy. Si Pomi, kung nickname niya. Si Pomi, yes. Nice. Ganda naman ang name niya. Kaya nga, Promise Joy. Parang napaka-bagas na bagas ni Kat, no? Yung pala ay married na. Oo nga. So, ano yung mga pinagkakaabalahan mo pa bukod sa pag-aaral? Or do you have hobbies? Isa kasi akong active person. So, mahilig akong mag-exercise. Tapos ngayon, mahilig din ako magbasa, mag-explore about parenting. Yan yung mga binabasa ko. And karamihan sa binabasa ko ay yung book na Ellen White about sa pagiging parent, sa pag-build ng family and yung house din, of course. Actually, meron akong trick dyan. Kasi may audiobook yan, yung child guidance, mind, Yes. character, and personality sa YouTube. So, habang nagugas ako ng pinggan, o Nakikinig ka. Oo, Yes oo, po. totoo. And hindi mo papansin na tapos mo na yung buong libro, kaka-audiobook mo. Tama, agree ako dyan. I see. How about Bagay. naman sa school life mo, sa work? May mga organization ka ba na sinasali? Sa ngayon, nagpo-focus kami sa promotion. Ayan, i-promote mo na. Pagkakataon Oo na. nga, Ayan, pagkakataon sige. Yan, gusto ko rin i-promote yung, isa nating course sa Manila Adventist College. Bachelor of Science in Midwifery. So, kung meron pang mga 2 years pa lang yung natapos na nakapag-boards at gusto nilang mag-upgrade, so pwede silang mag-enroll sa school natin ng bachelor's degree. And meron din tayong 1 year na midwifery. So, pwede kang maging assistant midwifery pag ganun yung natapos mo. And then, meron ding 2 years, pwede kang maging associate midwife. And pag 4 years naman, pwede ka nang magtayo ng sarili mong clinic. Pwede ka na rin maging educator. So, yun yung mga pinagkaiba nila. Wow, ang galing niya mag-promote. Parang gusto ko na mag-midwifery. Kaya lang takot pala ako sa dugo. Ayan. So, maraming salamat, Kat. No? At yan, kilala nyo na si Kat ngayon, ang ating guest. Pero, mas mapalalim pa natin, DJ Jazz, kung sino ba talaga si Kat. Yeah, gusto namin malaman. Sino ba si Kat nung hindi niya pa nakakilala si Kristo? Before, lumaki kasi ako sa secular na family. Okay. Hindi naman siya secular. I mean, meron kaming religion before na hindi kami ganun ka-active. Pero may time lang na gusto lang namin magsimba. Pero hindi talaga ganun ka-devoted talaga. So, hindi pa ganun, kilala ko ang Panginoon, pero hindi ko pa siya ganun kalalim. Kung sino ba siya, kung ano ba dapat yung pag-aralan ko tungkol sa Kanya. Hindi pa ganun. So, before, simpleng bata lang. Yan, nung high school, nag-aaral ako sa public school. And then, ayun, lumaki rin ako sa family na hindi siya like normal na family. So, yeah. Paano mo masasabi na hindi normal? Kasi, di ba yung ibang, like kayo, yung meron kayong parents like mother and father. But ako kasi, lumaki ako sa parent na isang lesbian. So, hindi siya, so I could say na hindi siya ganun talaga normal kasi hindi lahat naman, di ba? No, hindi lahat ng bata ganun yung kinakalakihan na magulang. Anong effect nun sa'yo bilang you grow up in that kind of family? Katulad nga nung title, I was bullied because of that. Talaga? Yes. Nung elementary kasi ako, every time na may PTA meeting, like that. Pinapatawag ang parents. Oo. So ako, nahihiya ako. Ayoko siyang papuntahin kasi after nun, alam ko na ibubuli ako ng mga classmate ko. Oh. So, lagi nilang nagtatago ako every time na pupunta siya sa school, yun. Ano yung lagi nilang inaasar sa'yo that time? Ayun, parang medyo masakit parang ayoko lang yan. Pero yung sinasabi nila na parang wala daw akong magulang, gano'n. Parang sa kanila,
nag-iisip na agad sila na ampon lang ako. So, yun. Pero did you ever hate your parents because of that? Yung totoo, yes. Totoo. Kasi parang dahil doon sa situation na yun, parang nabubuli ako. So, iniisip ko, bakit na lang kasi hindi na lang talaga yung kung ano talaga siya, gano'n na lang. So, yeah, oo, totoo. May anger, may nararamdaman ako na insecurity, gano'n. So ano, Kat, yung hindi mo malilimutan na mga experiences sa buhay mo that time? That time, yun, siguro, medyo negative pa. Kasi, iba yung effect sa life talaga. Bilang estudyante, bilang bata na maraming question. So, Umabot ba yun ng high school ka? yes, As in? hanggang high school. Medyo meron pa nga rin nung college. Oo. But, as in. yun. So, nung elementary and high school ako, uso talagang bullying. But that time, I don't know if may law na about it. Pero, that time kasi parang normal lang na ginagawa ng mga bata. Bata lang yan Mga asar na. Oo, pero iba yung effect talaga sa life. Like, may time na hindi na ako nag-study, pumapasok pa rin ako, pero may time na nagpapaalam ako na papasok ako, pero parang, nagtatago lang pala ako sa room kasi ayoko na ulit makilala or makita yung mga classmates ko. Did you ever have friends sa school in spite of that? Wala. Grabe. Nagkaroon ako ng friends, pero once na nalalaman na nila yung tungkol doon, parang nilalayuan na nila ako. Talaga? So, di ba, para siyang curse. Hindi ko alam Oo kung, nga. parang iisipin ko ba na ngayon, before, na parang curse siya sa akin. Kasi, parang big deal sa kanila pag ganun yung... And you live around, saang lugar ka nga lumaki? Caloocan. Sa Caloocan. Banda. Imagine, part na ng Manila yon, pero hindi pa sila ganun ka-open with regard to that. Na kapag alam nila na ganun yung parents, parang, it's a taboo, Parang it's different. Parang, nilalayuan talaga and all. Ikaw ba, Kat, ay bunso o ilang kayo magkakapatid? Hindi, wala akong kapatid. Ay, Kasi wala. adopted nga ako, so nag-iisa lang ako. Oh, I see. Oo. Pero, is it okay to ask, Kat, na-meet mo din ba yung talagang family mo, yung parents mo? Actually, tinanong ko sila tungkol doon, kung nasaan. Kasi, ito naman, medyo malaki na ako. Kasi may period talaga na ayaw nilang i-disclose. Ayaw nilang sabihin kung sino. Oo, nagtatanong ako, pero may time ka talaga naghahanap ako sa social media. Tapos may time na nagme-message talaga ako, may nawawala po ba kayong anak? May pina-adopt po ba kayong... Parang ganun ako ka-desperate na kahit hindi ko siya makasama kasi baka may family na rin or sila. Pero gusto ko lang malaman kung sino sila. Pero until now, pinag-pray ko pa rin. So wala talaga? Hanggang ngayon, wala. Walang leading. Even sila, di rin nila kilala. Kilala nila. Pero wala na rin silang idea kung nasaan. And ayaw din nilang sabihin yung name. So ang hirap talaga. I don't know. Ang hirap. Sobrang puzzled talaga ako. I see. Grabe na, DJ Jazz. Like, parang simula pa lang tayo. Parang doon na tayo sa may climax ng ating story, no? Ano masasabi mo doon, DJ Jazz? Parang grabe, wait lang Hinahin lang tayo. Kumapit sa first part tayo. pa lang tayo. Oo. So, bago natin ipagpatuloy, pakinggan muna natin ang awit na To Rescue a Sinner Like Me.
would be lost if he had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason he died and arose just for me. So unworthy was I, yet he gave willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and he gave me a reason to sing. It's so hard to believe that it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. And that was To Rescue a Sinner Like Me. Andito pa rin po kayo sa TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. And once again, this is DJ Jazz. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rack at patuloy pa rin po kayong nakikinig ito sa 89.1 FM. Ganun din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo nga po may mga comment, suggestion o nakaka-relate sa kwento po ng buhay ng pagbabago ni Kat, mag-comment na po kayo dyan mga ka-TikTok at nais din po naming mapakinggan ang inyong pong mga saloobin
saloobin o baka may mga same din kayo na kwento na kagaya po ng inyo po napapakinggan sa mga oras na ito. Kaya DJ Jazz, for sure, medyo mabibitin tayo dito. Kaya simulan na natin yung ating pagkilala sa ating guest. And yes. So, ito na tayo sa second part ng program natin na gusto nating malaman. Kath, paano mo nakilala si Kristo sa buhay mo? Ano yung pinaka naging turning point ng buhay mo? Actually, madami. Pero siguro yung pinaka-ano na lang din. Yung, I think, masasabi kong pinaka-turning point talaga. Yun nga, because of bullying. Parang nagpatong-patong na yung iniisip ko. Like, parang ang dami ko ng question sa sarili ko na, bakit ganun? Sa dinabi namin ng bata na pwedeng makaranas nito. Bakit ako pa? Or, sana wala na lang. Di ba? Parang, sana maayos na lang lahat. Pero bakit, parang, sa akin pa yung pinakamabigat. Kasi for me, mabigat talaga yun. Kasi usapang family yun. Totoo. Ano yung worst na karanasan mo in terms of bullying? Yung talagang hindi mo makalimutan na parang... ano talaga? As in, may physical na talaga. As in, ganun. Oo. Grabe, no? Tapos, may time na parang binabata ko ng paper. Yung parang napapanood ko sa mga TV ngayon. Pero, Grabe. nangyayari Totoo talaga siya in yun. real life. Oo. Oo. Tapos may time pa na talagang sinampal ako. Kasi nangasar sila. Tapos, hindi ko sila pinapansin. So, parang, yun, may mga ganong eksena. Grabe, no? So, ano yung naging turning point mo kaya talaga na masabi mong doon ka talaga sa pinakamababang point ng life mo? Yun nga, karamihan, I mean, may mga tao rin na nakaka-experience na pag nabubuli talaga sila. Hindi ko naman masasabi na depressed or what kasi hindi naman ako diagnosed doon. But that time talaga, sobrang na-down talaga ako. And yung thought na gusto kong makilala yung family ko, gusto kong malaman kung ano talaga nangyari, kung bakit ako pa yung binigay nila, ganyan. So, ang dami-dami ng question hanggang sa parang naisip ko na gusto ko na lang tapusin yung buhay ko para parang makat na lahat na para matapos na. So dumating ako sa ganong point na as in talagang hawak ko na ganon, gagawin ko na lang. Pero merong song akong narinig. Itong religion na to, ibang religion sila. Hindi sila sa Adventist. So yung song na yon, alam ko marami nakakaalam nun eh. Yung lyrics na mismo na sinabi na and what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest night. Naiyak pa rin ako pag naalala ko. Are your mercies in disguise? So parang sa hinaba-haba nung song, bakit dun yun pa yung narinig ko? So, Totoo. parang bigla na lang na parang biglang bakit ko ginagawa to? Parang gano'n. Marami, I know na may reason yung Panginoon kung bakit andito ako. Kasi siguro hindi niya naman ako ilalagay. So yun na yung mga, parang ang positive na bigla ng mga pumapasok sa isip ko. So nag-decide ako na parang hanapin yung truth. Hindi ako yung basta lang na, Kat, dito ako mag-church. Masaya dito, maraming youth. Ganun. After noon, parang bigla akong tumayo agad. Parang sabi ko, kailangan ko makilala yung Panginoon. Kasi I know, nakilala niya ako. Tsaka alam niya yung nangyayari sa akin ngayon. Totoo. So, marami akong pinuntahan na denomination. Talagang, meron akong church na pinuntahan na every Sunday, nag-worship sila. Ang daming kabataan. At alam niyo ba, sinusundo ako ng mga elder ng Seventh-day Adventist. Kasi, yung tita ko, na that time, nasa kanya ako noon eh. Kasi nga, ang gulo-gulo na, napapabarkada ako that time. So, sabi ng tita ko, sige, dito muna si Kat. Kasi at least mababantayan niya ako. Ganun. So, yung tita ko kasi Adventist siya. And then, pag Saturday, naiinis ako kasi kailangan ko magpalda, kailangan kong gumising ng maaga, kailangan maghapon sa church. Yung Saturday talaga, di ba, bilang pag nag-aaral, ayun yung mga pahinga natin. So, hindi niya ako maaya doon sa church that time. Sa iba ko hinahanap. So, ang dami kong pinuntahan na church. And then, one time, nung sumama ako sa kanya, habang nakaupo ko sa church, merong isang buong family na kumakanta sa harap ng pulpit. Lalo akong naiyak.
Sabi ko, ganito yung ano ko, Lord. Ito yung pangarap ko. Ito yung gusto ko. Sabi ko, ito yung, kumbaga parang, ito yung bakit hindi mo binigay sa akin. Parang ganun. So parang na-open na yung mind ko na, gusto ko maging Adventist. Susubukan ko hanggang sa, nag-aral ako as in, pinag-aralan ko talaga yung second coming, about death, sa pagkain. And parang isang ganun lang, no, na parang hindi na agad ako kumakain ng mga paborito ko before, like yung mga shrimp, yung mga pork. Yan, hindi na ako kumakain nun. As in, parang isang idlap lang. Naging, naintindihan ko agad. Yeah. So, yun yung pinaka-turning point. Grabe, no? Ang galing. Jazz. And yung song na yun is actually Yeah. Blessings, yung title ng song. Na pag talaga napakinggan mo yung buong kanta, sobrang marirealize mo na, yes, maraming trial sa buhay, pero all of this could be a blessing to your life. Yeah. And imagine, nakita mo yun na in spite na ang dami mong dapat ikalungkot, at ika-down, nakita mo na finally this is a blessing. This could be a blessing in your Yeah, I remember kasi nung narinig ko nga yung story ni Kat before, yung bago pa lang din ako sa faith noon, na yun yung narinig kong story nga niya na yung magpapakamatay na siya, hawak na niya, tapos narinig niya yung ganong kanta, na parang, ang grabe, no? Parang, that time, ano pa ako nun bago pa lang, pero nung dumating din ako sa ganong point ng life ko na, ganun din yung thought ko na lang na mag-e-end na lang yung life ko. Pero talagang gagawa ang Panginoon ng kaparaanan para ipaalala sa'yo yung kabutihan pa din niya na kaya pa rin niyang iligtas yung kagaya mo. No? Totoo. At talaga, ikaw, Kat, sa mga nangyari sa'yo, ano yung tingin mong ginawang pagbabago ng Panginoon sa buhay mo? Isa lang talaga yung masasabi ko. Ay, hindi pala to isa. Madami to. Ang masasabi ko lang, sobrang layo ng buhay ko dati sa ngayon. Nung naging Adventist ako. Sobrang ibang-iba yung Kat noon sa ngayon. Kahit yung mga friends ko dati. Sinasabi nila na, hindi na ikaw yung Kat na nakikita namin. Sobrang simple ka na. Sobrang iba na yung ngiti mo. Iba na yung pananaw mo sa buhay. Sobrang nag-iba lahat. Kaya, ano yung question ulit? Ano yung changes? changes na ginawa ng Panginoon sa life mo? Yun. Siguro, every time na magkakaroon ng trials, lagi ko na lang iniisip na hindi naman talaga gusto ng Panginoon yun. Yun lang yung result. Pero, I know na, ngayon alam ko na pinaparanas sa atin yung Panginoon sa atin yan ng Panginoon for some reasons. Na makakatulong din sa atin. Sa faith natin, palakasin tayo, yun. Gusto ko din i-share mo, Kat, no? Ano yung naging impact sa'yo na before wala kang pamilya, ngayon may sarili ka ng pamilya? Sobrang blessed talaga ako. Kasi, yung husband ko, Adventist din. So, yung anak namin, pinapalaki namin siya sa pagiging yung practices natin as an Adventist. And lagi ko talagang sinasabi na ayoko nang maranasan ng anak ko yung mga naranasan ko. So lahat ng turo, lahat ng pinapakilala ko sa kanya yung Panginoon, at gusto ko na lumaki talaga siya. Siguro yun yung sa akin kasi mas takot ako na maranasan niya yung mga naranasan ko. Kaya minsan nagiging OA na lang talaga ako sa pagiging maingat. Tipong every minute, ano nangyari? Okay ka lang ba? Ganon. So, natutuwa din ako kasi nakikita ko sa kanya na nagpipray siya. Minsan pagka hindi kami nakapag-pray, siya pa yung nagsasabi sa amin. Siguro yun yung iba na kasi pag iba na yung, parang finally may kadugo na ako, parang ganon. Finally may nakakasama na ako magsimba. Yun. Sobrang, grabe talaga. Kung siguro kung makikita niya lang talaga ako before sa naging life ko ngayon, masasabi ko talaga na may buhay na Panginoon. Amen. Masasabi ko talaga na kayang magbago ng buhay ang Panginoon. Kayang-kaya niya. Amen. Pero gusto ko rin tanungin, Kat, no? Do you still have the anger sa parents mo before? Or, sa parents mo? Wala na. Actually, mahal ko naman yung nagpalaki sa akin talaga. Kasi hindi niya ako tinuring na iba. Hanggang ngayon, okay pa naman kami. Naiisip ko lang, nasabi ko, pagka bigla ko naiisip, sinasabi ko na lang na baka hindi inaalaw ng Panginoon na mag-meet kami. Baka may dahilan siya. So, kaya gumagaan na rin sa akin. Yeah. And the fact na your parent now is actually God Himself. Diba? Parang kahit
alam mo, yun yung isang bagay para sa mga adopted, Mm-mm. in spite na they don't know who their real parents are, pero pag anak ka na ng Diyos, yun na yung Amen. identity Yun mo. talaga. Totoo. Meron ka ng Heavenly Father. Totoo. Oo. At si Kat din talaga, no, simula din nung nakilala niya yung Panginoon, yung truth, at yung naging Adventist nga siya, talagang naging active siya sa mga iba't ibang ministries. Actually, nag-host po si Kat, no, yung mga Hope programs before sa Hope Channel, si Pastor Brian, kasama niya. Yeah, So talagang totoo. very active siya sa Let's Pray Pilipinas. So talagang nakita mo din talaga yung ginawa ng Panginoon sa life niya na hindi man siya nagkaroon ng sarili ng pamilya, hindi naman nakilala yung tunay niyang pamilya, pero ang laki ng pamilya Totoo na yan. binigay ng Panginoon sa kanya. Kasi ganun tayong mga di ba? Mm-mm. Adventist. Yeah. Very welcoming tayo sa mga sa Yun mga talaga, no? kapatiran. Oo. So ngayon, na nakilala mo na si Kristo sa buhay mo, ano na yung nagiging commitment mo kay Lord? Hindi ko naman talaga masasabi na perfect yung life like fluctuating pa rin naman. Minsan nagkakasala pa rin. Pero ang commitment ko sa Panginoon ay yung family ko ngayon, yun yung magiging ministry ko. Mhm. Sila na yung ministry ko na wag mawalay sa Panginoon. Tapos yung pagdating niya, sama-sama kami sasalubong sa kanya. Yeah, Yun sabi nga talaga, sa ang diba? goal. Exactly. Because sabi nga sa Adventist home, di ba, na your home is your mission Mm. field. And lalo na kung ikaw may asawa, may sarili ng pamilya, talagang sila yung ministry mo, sila yung field mo at the same time. So, ikaw, Kat, ano yung nagiging effect din sa'yo so far nung asawa mo at nung anak mo? Ayan. Effect? Siguro, hindi ko na alam kasi lahat talaga, alam mo yun, once na magka-family ka, lahat na ng mission mo, lahat na ng pakay mo sa buhay, lahat ng gusto mo sa buhay para na sa family. Totoo yan. Siguro, yung effect sa akin is, hindi na ako basta-basta manghihinaan ng loob. Parang, kailangan kong gawin to, kailangan kong maging malakas kasi may family ako. Siguro yun. Exactly. Parang Oo, naging no? sila sa akin, naging foundation ko na rin sila. Isa na sila sa foundation ko, sa faith ko. So, ayun. Saka direction setter din sa buhay. Di ba? Parang hindi ka na Oo, pwede. totoo. Hindi ka na pwede Kailangan na may pawali-wali sa direction. buhay. Totoo, di ba? Kasi pagka nangyari yon pati sila manadamay. Totoo. Totoo. Kaya, minsan akala natin, alam mo yun, minsan akala natin hindi blessing yung magkaroon ka ng family, pero yun pala yung gift ni God sa'yo to actually continue to make you better sa buhay mo, Yung iba hindi pa na-appreciate masyado. Pero sa katulad ko na hindi lumaki ng meron talagang like family. Sobrang laking gift sa akin. Pero before that, Kat, nung bago ka pa magkaroon ng sariling pamilya, talagang nagdi-dream ka na din talaga na magkaroon ng sariling family, ng anak, ng asawa, ganun. Nung bata ako, hindi masyado. Kasi meron akong hate sa mga lalaki, like ganyan naman, nakiiwan naman. Pero nung nasa ministry din ako, wala din sa isip ko. Kasi sabi ko nga nun, ayoko mag-asawa kasi gusto ko mag-focus sa ministry. Pero hindi talaga natin alam. Oo nga no? Hindi ko talaga dinidream na parang, balang araw ikakasal ako, ganyan. Hindi ko talaga siya Walang pinapangarap. ganon. Totoo. Kasi isa na rin, sa may takot ako, na baka maulit-ulit yung nangyari sa akin. Oo naman. Yung ganun. Oo. Since it's a trauma for you, since you had bullied. May trauma talaga. Kailan nag-start, Kat, Kat, na unti-unting nag-heal yung pain na meron ka, yung simula nung nabubuli ka, tapos yung galit mo din sa parents mo, kailan nag-start na mag-heal na yun? Actually, hindi siya agad-agad. Kasi nung naging Adventist naman na ako, hindi ko masasabi na fully healed ako eh. Kasi kung ganun yung mangyayari, hindi ko kakailanganin yung Panginoon din that time. So, for me siguro, isa yun sa way niya para mas malaman ko kung kanino ako lalapit. Unti-unti, hanggang ngayon nga meron pa rin. Kasi pamilya ko pa rin naman yun after all. Tapos, nangyari siya talaga sa buhay ko. So, yung healing for me, parang may konti pa rin.
And I think yung konti na yun yung nagpapalapit sa akin sa Panginoon. Mhm. Kaya feeling ko hindi talaga siya mawawala na sa akin kasi baka yun yung way ko. Mhm. Pero I can say naman na parang hindi naman na ganun katulad before. Oo. Ngayon talaga mas iba na rin eh. Nung dati na talagang punong-puno ka ng Oo. galit, ang panahon na punong-puno ka ng questions, ano yung usual ginagawa mo o yung response mo pag nasa ganong sitwasyon ka? Nung hindi pa ako Adventist. Oo, nung... Naghahanap ako ng barkada Oh. na medyo hindi maganda yung influence. Mhm. Kasi dun ko parang napifeel na belong ako dito. Mhm. So, ganun yung nagiging ko dati, outlet. Ganun Mhm. yung nagiging way ko para makaalis dun sa pain na nararanasan ko. I Oh, yun yung see. tendency talaga, di ba? Mm. Pag if you have dysfunctional family, you go to your Mm, barkada totoo and talaga friends yan. and all. Mm. Pero, that is yung college ka na, tama? High school. High school. Mm. So, anong usually ginagawa niyo ng barkada niyo? Naranasan mo din bang uminom? Oo, naranasan ko. Oo, yung mga Oo, ganun. naranasan ko talaga. Yeah. Pero, siguro, very short lang na period lang. Kasi, hindi ko rin gusto yung lasa Oo. ng mga inumin na yun, kung ano man yun. Kaya pala So, sabi nila, ibang-iba ka na ngayon. Oo. Tapos, ang hilig ko lang noon, lumabas ng bahay, pumunta sa mga kaibigan ko, kung saan-saan kami nakakarating. Siguro ganun. Yun yung... Pero nung naging Adventist ako, hindi na ako lumalabas ng bahay. Lalabas na ako ng bahay pag Sabado. Mag-church. Tapos yung pananamit ko, ibang-iba talaga. Ang haba. Kaya sabi nila, mas simple na daw ngayon. Oo, mas nga. simple. Kasi dati, sobrang mahilig din ako mag-alahas. Oo. Mahilig ako, hindi ako nakakalabas ng bahay nang wala akong hikaw. Wala akong bracelet. Yan, kompleto talaga. Malalaki pa. And to think she's very beautiful. Oo Alam nga mo yun? eh. Actually, hindi mo na kailangan mag-alahas, maganda ka na, di ba? Pero nagaganon pa siya and all. Kaya talagang nakita mo, DJ Jazz, yung transformation ng Panginoon from within at nagre-reflect outwardly sa Kanya. No? Oo. Na you need not, yung ganong adornment, outward adornment. Kasi yung adornment mo inside, talagang yun yung mas kailangan natin. At yun totoo yung yan. nagpapaganda sa atin. Totoo. Exactly. Kaya naman po mga ka-TikTok, kayo ba ay same din ng karanasan ni Kat na naghahanap din kayo kung sino ba yung pamilya nyo, sino ba talaga kayo sa mundong ito, ano ba yung purpose nyo. Pero nawa ang kwentong pagbabagong buhay ni Kat at nung encounter niya ang Panginoon ay maging inspirasyon po din po sa inyo na kahit man na ganun ang inyong sitwasyon ay merong Panginoon na handang tumanggap at yumakap at ibilong ka sa kanyang family, no? Kaya naman bago po tayo magtapos sa ating pong programa, atin muna pong mapapakinggan ang isang napakagandang awiting originally composed ng The Bereans na ang awitin ay pinamagatang Sa Wakas. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla
andito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok with AWR. At maraming salamat na patuloy niyo pa rin po kaming sinusubaybayan. At narito po ang kwento ng ating kaibigan na si Sister Kat. Oo, Opo. si Kat. At kaya naman po mga kaibigan, mga ka-TikTok, kung kayo din po ay may kwentong pagbabagong buhay kay Kristo, wag na po kayo mag-atubiling ihabahagi din po yan sa amin. At kayo naman po ang aming makakasama ito po sa studio upang mapakinggan din po ang inyong kwentong pagbabagong buhay. So now, Kat, diretso na tayo. Sino na si Kat after niyang ma-encounter si Christ? Si Kat ay, ano ba? Isang simple at punong-puno ng pagmamahal ng Panginoon. Amen. Si Kat din ay yung meron ng pamilya, pamilya na Heavenly Father. So yun yung kino-consider ko na isa sa naging tatay ko dito. So si Kat ay yun. Bukod sa punong-puno ng pagmamahal ay si Kat din ay totoong blessed na blessed. Amen. Dahil Kaya sa talaga, mga napagdaan. yeah, from bullied to blessed, diba? Oh, exactly. Totoo. Kaya ganun yung title ng ating episode ngayon From Bullied to Blessed. Na talagang, alam mo yun, hindi basta-basta DJ Jazz. So, parang magiging blessing after all these experiences. Pero, alam mo yun, from that experiences, yun din yung naging way for you to know and meet Christ in your life talaga. At, ayun, alam mo yun, nabigyan ka ng family ng Panginoon. Literal na family, no? Oo. Na talagang kasama mo ngayon. At talagang nagiging dahilan para magpatuloy ka sa buhay. And alam mo, DJ Rock, ganun kahalaga kasi yung pagmamahal. And finally, she found it in Jesus, sa Panginoon talaga. Na ang laking impact nun sa buhay natin pag alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Exactly. Na kung pwede lang, na sana lahat ng tao nararamdaman, nararanasan yun na kahit i-reject ka na ibang tao, kahit ayawan ka na ibang tao, kahit feeling mo iniwan ka, pero yung mararamdaman mo na mahal ka ng Diyos no matter what. It's a big impact sa buhay natin. Exactly. So, Kat, what are your future plans so far? Sa ngayon, of course, kailangan kong parang mag-invest din for myself sa education, ganyan. So, of course, magpapatuloy pa rin ako sa gawain para sa Panginoon. Kahit ano man, kung ano man ang ibibigay sa akin. And of course, yung family ko na magpatuloy kami sa pananampalataya pa rin. Yun siguro yung mga future plans pa for me. Kung tatanungin ka, Kat, did you ever had a regret in your life? Mula. Kasi sinasabi nga ng husband ko lagi na kung hindi mo yun naranasan, mapupunta ka ba dito sa Panginoon? Makikilala mo ba siya? So, ayun yung parang orchestrated kasi lahat. Kahit naranasan natin yung mga bagay na yun, pag nag-look back tayo, parang maiisip natin na parang planado. Planado lahat. Exactly. At napakabuti talaga ng Panginoon. Ikaw, Kat, bago ka namin hingyan ng pabaon para sa ating mga listeners, ano yung gusto mong sabihin sa mga tao na nananakit sa'yo nung bata ka? Nambully sa'yo. Oo, yung nambully sa'yo. Yung mga, alam mo yun. Hindi mo naman sila gustong sabunutan ngayon. Hindi. Okay. Ano yung, kung kunyari, kung babalikan natin yung batang Kat noon at kaharap mo sila ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Hindi ako nagalit sa kanila ever. Hindi ako nagalit sa inyo. Kahit noon, nung ginagawa niyo yun. Kasi, hindi ko kayo kinu-question. Yung sarili ko yung kinu-question. So, gusto ko lang magpasalamat kasi alam kong kahit paano, parang yung experiences na yun, naging way para makita nyo na kayang magbago ng buhay ang Panginoon. Na yung mga binubuli nyo sa ibang tao, minsan yun yung ginagamit ng Panginoon para mas mapalapit pa sa Kanya. So, ayun, actually friend ko naman na sila ngayon sa Facebook. Yun. Never talaga ako nagalit. Totoo yun. Kahit noon talaga. Have you forgiven your real parents kahit hindi mo pa sila kilala? Matagal na. Even pa nung hinahanap ko sila, talagang napatawag ko na sila. Totoo. Oh, what if, Kat, malay lang natin, di ba? O, kunwari lang na, alam mo, alam ko paano gumawa yung Panginoon pero Yeah. kung sakali man may opportunity na makausap mo sila, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Oo nga. Gusto ko lang sabihin na hindi po ako galit. At
Eto na po ako ngayon. Ako po yung batang naiwan yun noon. Na ito po yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. So sana okay lang kayo. sana nasa maayos kayong kalagayan. So kung gusto niyo po akong makita, ito po yung address ko. Hindi. Kung gusto niyo po akong makita, reachable po ako. Yeah. Yan. Ano So, Facebook page mo? Catherine Baros. Ayun, Catherine Baros So, po. hindi po natin alam na baka isa ito sa panibago na namang testimony. Totoo, So, totoo. sana makita ko po kayo. And don't worry po dahil kung ayaw niyo naman pong ipakilala ko sa mga family niyo na bago, irerespeto ko po yun. Yung Catherine is pangalan talaga na binigay Hindi. ng... Ito na yung pangalan na bigay sa akin nung nag-adopt. adapt. Oh. So, yun. Oo. Catherine Joy. May joy pa rin sa dulo. So, How about naman dun sa mga nag-adopt sa'yo? Ano yung gusto mo sabihin sa kanila? gusto ko lang pong magpasalamat kasi hindi po ako makatapos ng pag-aaral. Hindi ako magiging ganito. Kung di dahil sa inyo. Kasi yung pagpapalaki niyo po sa akin, yun din yung way kung paano magpalaki ang isang tunay na magulang. Totoo. So, binusog kasi nila ako sa pangaral. So, lumaki naman ako na maayos. And, gusto ko lang sabihin na unti-unti, babawi ako sa mga ginawa ninyo. So, wag po kayong mag-alala kasi kahit makilala ko man yung tunay kong magulang, kayo pa rin po ang pipiliin ko. Totoo. Wow. Ayun. Naiiyak ako. Oo Nakakainis. nga. Hindi kasi, the fact na nasasaktan siya pag binubuli siya, kasi mahal niya yung parents niya. Mahal niya yung nag-alaga sa kanya, sa kanya. And we're just so thankful na may mga taong ganun. na handang, alam mo yun, handang mag-aruga sa hindi nila kadugo. So we praise the Lord. Oo talaga, Diba? grabe. Totoo. At pag-aaralin ka pa. Imagine. Bibihisan ka. Masasakripisyo ka sa hindi mo kadugo, pero nandun yung totoong love. Exactly. Amazing. So, Kat, before tayo magtapos, ano yung gusto mong ipabaon sa mga nakikinig, especially doon sa mga nabullied dahil nga adopted sila o wala silang magulang? Ayun, ano gusto mong sabihin sa kanila? Yung pagiging adopted, hindi ko alam kung paano ko kayo i-comfort. Kasi ako mismo sa sarili ko, alam ko na sobrang hirap. Kasi parang napakalaking bagay yan na nawala sa buhay mo. Pero gusto ko lang sabihin na may Panginoon tayo na kayang punan lahat. Totoo ito. Kahit hindi ito sinasabi ko lang dahil Adventist na ako. Dahil ito mismo yung naranasan ko. Exactly. Na kahit anong sino ang magulang yan, nanay mo o tatay mo na napabayaan ka na, meron tayong Panginoon na handang maging magulang sa atin. Amen. Hindi lang dito sa lupa, hanggang sa langit pa. So, sa lahat naman ng tao, sana po patuloy tayong maging mabuti sa kahit kanino kasi hindi natin alam ang pinagdadaanan at hindi natin alam kung ano ang magiging epekto ng mga masasakit na salita. Maaring baunin yan hanggang pagtanda. Kaya maging maingat tayo at patuloy nating ipanalangin yung mga katulad ko na nag-struggle. At gusto ko lang sabihin din na ang Panginoon natin ay kayang-kayang magbago ng buhay kahit gaano pa kasama ang tingin mo sa sarili mo. Amen. Kayang-kayang magbago ng Panginoon ng buhay. Talagang lumapit lang tayo sa Kanya. Amen. Ikaw, DJ Jazz. Ayan, pinayak mo si DJ Jazz. Sa akin po, ayoko na po mambuli. Ay, hindi, joke. Mapakabait na po ako. One thing na natutunan ko, DJ Rock, is talagang, nasa it's how we look at things para maging blessing yung mga bagay sa buhay natin. Yeah, exactly. When we look at things na yung mga trials, yung mga challenges, yung mga nangyayari as something na God is teaching us something, God is preparing us for something, then meron tayong pwedeng matutunan at pwede nating gamitin yon bilang stepping stones for a better us, for a better version Amen. of ourselves. Amen. Ikaw, DJ Ra. Ako, yung naging baon ko dito sa kwento ni Kat, no, na talagang no matter how dark and painful yung ating nakaraan, talagang ang Diyos lang yung kayang mag-turn to make it a blessing, to make it a testimony, to make it a message, to make it an inspiration to everyone in the future. Though hindi natin siya maunawaan during that time, but time will come na
now I know the purpose why. Mm-mm. Mapapagano. Kasi nasa ganun, naranasan ko din yung ganun na parang, I keep on questioning God, but then when that moment na dumating na sa buhay ko na nakilala ko yung Panginoon, na parang, now I know why. Mm-mm. Na parang, sobrang nahiya ako na bakit ko kinwestiyon yung Panginoon during that time. But, thank you so much, Kat, for sharing that story. I know na maraming nakarelate, maraming tinamaan, marami ang nakakonect, no? At marami nang umiyak sa ating Totoo. kwento. And I'm actually excited for her daughter. Yeah. And for the family that she would continue to raise. exactly. Kasi makikita talaga natin na ito yung pamilya na gusto ng Panginoon para sa'yo. Amen. Amen. Kaya naman po mga ka-TikTok, Kat, maraming salamat. DJ Just, of course, sa ating po mga ka-TikTok, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. Patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday, 8 p.m. Dito lang po sa 89.1 FM. Ganun din po sa aming Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, this is DJ Jazz na nagsasabing, just have Jesus in your life and sure ang pagbabago. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang rarararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday, 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.